Kuya Bok Stories. Ang kwentong ito ay tungkol sa dalawang tao na nagtagpo sa pagitan ng aroma ng kape at init ng umaga. Sa gitna ng social media, likes at modernong mundo, natutunan nilang minsan ang pinakamahalagang trend ay ang taong nasa harap mo. Between Coffee and You, Kabanata 1, The First Sip. Ang kwentong ito ay nagsimula sa isang umaga, sa isang maliit na cafe na halos hindi napapansin ng mga taong nagmamadali. Para kay Leah, yun ang paborito niyang lugar. Hindi lang dahil sa kape, kundi dahil iyon ang tahimik na sulok kung saan po pwedeng maghalo ang trabaho at pahinga. Bitbit ang kanyang kamera at maliit na tripod, umupo siya sa sulok malapit sa bintana. Ang natural na liwanag mula sa umaga ang paborito niyang background. Sinimulan na naman niya ang kanyang daily vlog. Hi guys, it's Leah again. And today, may bagong cappuccino flavor tayo na susubukan. Habang nagbubukas ng kamera, biglang may dumaan sa likod. Isang lalaki na may dalang sketchbook at laptop bag, nakasuot lang ng simpleng polo at maong. Hindi niya napansin, pero sa kamera, malinaw na nahagip ang kanyang mukha. Tahimik siyang umupo sa mesa sa tapat ni Leah. Hindi man lang lumilingon. Nagpatuloy si Leah sa kanyang vlog, pero hindi niya alam na ang simpleng moment na iyon ang magsisimula ng pagbabago sa buhay niya. Kinagabihan, matapos niyang i-upload ang video, hindi ang kape ang pinag-usapan ng mga viewers. Comment section: sino yung guy sa likod? Ang pogi? Grabe, hindi na ako sa kape nakatingin. Ship na namin kayo agad, Leah. Viral agad ang clip. Hindi dahil sa review, kundi dahil sa estrangherong hindi man lang alam na siya'y nagiging parte ng content. Kinabukasan, bumalik si Leah sa kafe. Parehong oras, parehong upuan. At doon, naroon ulit ang lalaki. Tahimik, nakatitig sa sketchbook, habang umuusok ang tasa ng kape niya. Lumapit si Leah, may dalang ngiti. Hi! Sorry ha, kahapon nahagip ka sa vlog ko. Hindi ko sinasadya. Nag-angat ng tingin ng lalaki. Malinaw ang mga mata niyang may halong pagod pero puno ng lalim. It's okay, sagot niya. Simple pero may ngiting mahirap hindi mapansin. Pwede bang dito na lang ako lagi? Para hindi na ako maging photobomber mo? Natigilan si Leah, natawa ng mahina. At least may kasama na akong uminom ng kape. At doon, sa pagitan ng aroma ng cappuccino at tahimik na ambience ng kafe, nagsimula ang kwento nila. Isang kwento na hindi lang tungkol sa kape, kundi tungkol sa dalawang pusong hindi inaasahang magkakasabay ng timpla. Mula noong umagang iyon, parang naging tahimik na kasunduan ang pagitan nila. Walang formal na usapan, pero tuwing darating si Leah, ilang minuto lang at susulpot na rin ang lalaki. Lagi niyang dala ang sketchbook na puno ng mga guhit, mga coffee cups, paboritong sulok ng kafe, at minsan ay mga taong hindi niya kilala. Ang daling mo palang mag-drawing, bungad ni Leah isang araw, matapos niyang mapansin ang sketchbook na bahagyang nakabukas. Napatingin ang lalaki, parang nagulat na may nakapansin. Ah, wala lang. Hobby lang to. Mas madalas, para hindi ko makalimutan yung nakikita ko. Pwede bang makita? Tanong ni Leah, sabay inabot ang sketchbook. Sandaling nagdalawang isip si lalaki, pero sa huli, iniabot din niya. Doon nakita ni Leah ang mga guhit ng kafe. Pero may isa siyang ikinagulat. Isang sketch na siya mismo ang subject. Nakaupo, may hawak na tasa ng kape, nakangiti habang tumitingin sa bintana. Wait! Ako ba to? Halos mahulog ang tasa ni Leah sa gulat. Namula ang lalaki. Sorry, hindi ko naman sinasadya. Ang dami mong energy kasi, ang dali mong isketch. Napangiti si Leah. Energy talaga? Parang battery lang? Sabay tawa. Mumiti rin siya at sa unang pagkakataon, nakita ni Leah na hindi lang siya tahimik. May lambing din ang kanyang ngiti. By the way, wika ni Leah habang inaayos ang tripod niya. Hindi pa pala kita kilala. Anong pangalan mo? Ethan, sagot niya. Ikaw? Leah. At iyon ang simula ng mas malinaw na koneksyon. Hindi na lang basta photobomber,
kundi isang bagong kakilala na tila unti-unting nagiging bahagi ng kanyang umaga. At habang pinapanood niya si Ethan na muli na namang nag-sketch, hindi maiwasan ni Leah ang mag-isip. Baka nga minsan, ang pinakatamang timpla ng kape ay kapag may kasama ka nang uminom nito. Simula na magpakilala sila, naging mas madali ang bawat umaga. Hindi na awkward ang katahimikan. Parang natural na lang na sabay silang uupo sa parehong kafe, parehong mesa at parehong oras. Habang si Leah ay nagvi-video ng kanyang coffee review para sa kanyang followers, si Ethan naman ay tahimik na nagdo-drawing sa tabi niya. Paminsan na minsan, sisilip si Leah sa sketchbook niya at tatawa kapag nakikita ang mga doodles na may kakaibang twist. Uy, bakit may suway yung cappuccino? Biro ni Leah isang umaga. Para mas interesting, hindi pa lahat ng bagay mas nakakaaliw pag may kakaiba? Sagot ni Ethan, sabay niti. At doon niya napansin, si Ethan na noong unay parang simpleng estranghero lang, na yon ay nagiging highlight na ng kanyang content. Kahit hindi sinasadya, lagi siyang napapasama sa mga clips. At mas lalo pang nagugustuhan ng mga viewers. Comment section ng bagong vlog. Oh my God, Ethan again! Sana official na sila. Hindi na kape tinitingnan ko dito. Kilig sobra. Between coffee and him, I'll choose him too, Leah. Binasa ni Leah ito habang nasa kafe pa sila. Napatingin siya kay Ethan na abala sa sketching. Hindi niya alam kung paano sasabihin. Pero ang totoo, kahit siya, unti-unti na ring kinikilig. Ethan, mahina niyang sabi habang iniikot ang tasa ng kape. Alam mo ba na trending ka na? Ha? Napaangat siya ng tingin. Kita ang pagkabigla. Ako? Trending? Bakit? Asing nakikita sa mga videos ko. And well, they like you. Napakamot ng ulo si Ethan. Halatang nahihiya. Hindi ako sanay sa ganyan. Mas okay ako sa background lang. Mumiti si Leah, tinitigan siya saglit. Pero paano kung gusto ko, ikaw na ang maging foreground sa kwento ko? Bulong niya sa isip. At sa umagang iyon, habang pareho silang umiinom ng kape, hindi nila alam na nagsisimula ng mahulog ang isa't isa. Dahan-dahan, gaya ng mabagal na pagtulo ng mainit na kape sa tasa. Isang umaga, mas maaga kaysa dati, dumating si Leah sa kafe. Hindi pa gaanong puno, at ang aroma ng bagong giling na kape ay parang yakap ng simula ng araw. Kinuha niya ang phone at nag-selfie. Caption, "First coffee, then life." #morning routine. Ilang minuto pa lang, dumating na rin si Ethan. Tulad ng dati, dala ang sketchbook at may kaunting antok sa mata. Maaga ka ngayon ah, pati niya habang inaalis ang sling bag. Gusto ko lang masolo ang tahimik na kafe, sagot ni Leah. Pero ayos lang din na dumating ka agad. Naupo si Ethan at umorder ng usual niya. Habang naghihintay ng kape, napansin niya ang phone ni Leah na nakatayo pa rin sa tripod. Lagi ka bang nagre-record ng ganito? Tanong niya. Oo, it's my content, my life. Parang journal ko na rin, pero mas interactive kasi may audience akong sumasabay sa journey ko. Tumango si Ethan, pero ramdam ni Leah ang bigat ng tingin niya. Iba ka, bulong niya. Ha? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Leah, medyo kinabahan. Sa lahat ng nakikita ko dito, lahat nakatungo sa screen, pero ikaw, may paraan kang gawing mas buhay ang bawat araw, kahit sa kape lang. Natahimik si Leah. Hindi niya alam kung paano sasagutin iyon, pero ramdam niya ang kakaibang init sa mga salita ni Ethan. Dumating ang kanilang order. Isang latte para kay Ethan at cappuccino para kay Leah. Nang sabay silang uminom, natawa bigla si Ethan. May foam ka sa labi, biro niya. Napakunot ang noo ni Leah. Ha? Saan? Sabay punas, pero hindi matanggal. Tumayo si Ethan, bahagyang yumuko, at gamit ang tissue, marahang pinunasan ang gilid ng labi ni Leah. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sandaling katahimikan lang, pero parang tumigil ang oras sa paligid nila. Thanks. Mahina lang na ibulong ni Leah. No problem. Nakangiting sagot ni Ethan, sabay balik sa upuan. At sa loob ng kafe na yun, sa simpleng moment ng pagtanggal ng foam sa labi, nagsimula ang isang kilig na hindi na kayang itako ni Leah kahit sa kamera. Pagkatapos ng maliit na kilig moment, naging mas komportable na si Leah at Ethan sa isa't isa.
Hindi na sila basta stranger sa cafe. Parang may unti-unting nabubuong routine na hindi nila napag-usapan pero kusa na lang nangyari. Habang nagsasara ng kamera si Leah, bigla siyang napatingin kay Ethan. Alam mo ba, dahil sa'yo, mas gumaan ang content ko. Parang hindi na lang ako nagsasalita sa lens kasi nandyan ka, nakikinig. Mumiti si Ethan. Ako lang naman ito. Enjoying my coffee. Pero kung nakakatulong ako sa'yo, then I don't mind. Nagtagal ang kanilang usapan hanggang matapos ang kape. At sa huling lago, naramdaman nila pareho na may kakaibang lasa ang araw kapag magkasama sila. Between coffee and you, may nagsisimula ng kwento. Kabanata 2, Coffee and Algorithms. Kinabukasan, hindi na simpleng coffee vlog lang ang in-upload ni Leah. Isa itong candid clip, video niya habang tumatawa sa biro ni Ethan. Hindi niya sinadya na i-post, pero nang mapansin niyang nakunan ng camera, inedit niya at nilagyan ng caption. The best part of coffee isn't the taste, it's the company, hashtag between coffee and you. In less than 24 hours, nag-viral ang clip. Sino yung guy? Official na pa sila? Leah, introduce mo na siya please. Kinikilig kami. Between coffee and him, choose him always girl. Hindi alam ni Ethan na uploaded pala siya. At lalo siyang nagulat nang biglang lumapit sa kanya si Leah sa cafe. Ethan, sorry kasama ka ulit sa post ko. Pero trending na naman ako. Sabay biro ni Ethan, halatang nahihiya pero hindi galit. Ngumiti si Leah. Exactly. Simula noon, naging mas madalas ang kanilang coffee meetups. Minsan, may konting kilig gestures. Si Ethan na tumutulong sa pagsisetup ng camera, si Leah na pasimpleng nagpipicture ng sketches niya. O yung simpleng sabay silang umiinom ng kape na parang scripted para sa isang love story. Pero habang tumataas ang likes at comments, unti-unting lumalabas ang pagkakaiba nila. Si Leah, sanay sa spotlight, si Ethan, mas gustong tahimik na background. At sa pagitan ng kape at content, nagsisimulang umusbong ang isang tanong. Hanggang saan ang kayang isakripisyo ng isa para sa likes at ng isa para sa katahimikan? Mabilis lumipas ang mga araw. Sa tuwing pumapasok si Leah sa cafe, hindi na lang siya basta vlogger. Para bang may co-host na rin siya kahit hindi ito aware. Ethan, hold this! Sabay abot ni Leah ng camera habang nag-a-adjust ng buhok. Ha? Ako na naman? Hindi ba ako bayad dito? Biro niya. Psst! Libre ka na nga ng kape kapag trending ulit tayo? Nakangiting sagot ni Leah. Naging natural na sa kanila ang ganitong banter at sa bawat video, mas napapansin ng followers ang chemistry nila. Mas dumadami ang nagko-comment ng ship, may mga gumagawa pa ng edits ng mga clips nilang dalawa. Ngunit sa likod ng kilig online, ramdam ni Ethan ang kakaibang pressure. Habang tumitingin siya sa comment section isang gabi, nakita niya ang sariling mukha. Naka-screenshot, may caption na Future Jowa Goals. Hindi niya alam kung matatawa o maiinis. Tahimik siyang tao, sanay sa background, at ngayon, parang unti-unti siyang hinihila ni Leah papunta sa spotlight na hindi naman niya hiniling. Kinabukasan, dumating si Ethan sa cafe. Bit-bit ang sketchbook pero mas tahimik kaysa dati. Hey, you okay? Tanong ni Leah nang mapansin ang kakaibang ayos niya. Tumango lang siya. Yeah, just tired. Pinilit pa rin ni Leah na dawing lively ang vlog. Pero napansin niya, hindi na ganun ka-engaged si Ethan. Hindi na siya masyadong nakikipag-joke at madalas ay nakayuko lang sa sketchbook niya. Nang matapos ang vlog, tinanong ulit ni Leah, Ethan, ayos ka lang ba talaga? Kung may problema, sabihin mo naman. Sandali siyang nag-isip, saka bumulong. Leah, hindi ko kasi alam kung ako ba to o content mo na lang. Natigilan si Leah. Hindi niya alam kung paano sasagutin iyon. Ang akala niya, simpleng kasiyahan lang ang lahat. Pero sa paningin ni Ethan, baka may mas malalim na kabigatan. At sa gitna ng amoy ng kape at ingay ng kafe, nagsumula ang unang bitak sa kanilang bagong relasyon. Ang tanong kung alin ba ang mas mahalaga, ang totoo nilang koneksyon o ang trending na mundo ng social media.
Mula nang masabi ni Ethan ang salitang, "Hindi ko alam kung ako pa ba to o content mo na lang." Hindi na naging pareho ang mga susunod na araw. Sa kafe, napansin ni Leah na hindi na agad dumadating si Ethan. Kung dati halos kasabay niya itong sumulpot, ngayon ay madalas huli o minsan hindi na talaga pumupunta. Nag-post pa rin si Leah pero ramdam niya ang kakulangan. Ang mga viewers din ay napahalata. Nasaan na si Ethan? Mas lively ka kapag kasama mo siya. Don't tell me wala na yung tandem. Isang gabi, nag-message si Leah kay Ethan. Leah, "Hey, bakit parang umiiwas ka sa akin lately?" Ethan, "Hindi naman. Kailangan kilang ng space. Hindi ako sanay na may libu-libong taong nakatingin sa akin araw-araw." Leah, "Pero hindi ka lang content, Ethan. Ikaw ang dahilan kung bakit masaya ako sa ginagawa ko." Ethan, "Masaya ka ba dahil kasama ako o dahil trending tayo?" Napatitig si Leah sa screen ng phone niya. Hindi nga alam ang isasagot. Totoo, mas dumami ang followers at views niya mula nang pumasok si Ethan sa eksena. Pero higit pa roon, alam niyang totoo ang nararamdaman niya tuwing magkasama sila. Kinabukasan, dumaan si Leah sa cafe, umaasang makikita si Ethan. Pero wala ito. Sa mesa nilang dalawa, siya lang ang nandoon at unang beses niyang naramdaman na kahit gaano kabango ang kape, may kafaibang pait kapag wala yung taong nakasanayan mong kasama. Tahimik siyang nag-set up ng kamera pero hindi niya kinayang mag-record. Sa halip, napasulat siya sa maliit na tissue, "Between coffee and you, bakit parang mas gusto kong ikaw?" Lumipas ang ilang araw na hindi nagpapakita si Ethan. Para kay Leah, parang kulang ang umaga. Oo, nandyan pa rin ang kape, ang kafe, at ang kamera. Pero wala ang taong naging dahilan kung bakit mas nagiging makulay ang bawat araw. Isang hapon, habang iniscroll niya ang comments, may nabasa siyang isang mensahe na tumama sa kanya. "Sometimes the best moments are the ones we don't share online." Natigilan siya. Parang mismong puso niya ang sinabihan. Kinabukasan, nagdesisyon siyang pumunta ulit sa cafe. Pero ngayong araw, hindi dala ang kamera, hindi dala ang tripod. Siya lang at ang kape. Pagupo niya, halos mapatalon siya nang makita si Ethan na nandoon, mag-isa, nakatungo sa sketchbook. "Ethan," mahina niyang tawag. Nag-angat ito ng tingin, halatang nagulat. "Leah, akala ko hindi ka napupunta dito." Umupo siya sa tapat niya, walang phone, walang kahit anong pang-record. "Nandito ako, at wala akong dala ngayon. Wala akong content. Just me." Tahimik si Ethan, pero baka sa mukha ang ginhawa. "Mas iba ka pala kapag wala kang kamera. Mas totoo." Napayuko si Leah, ngumiti ng mahina. "Kasi gusto kong makita mo na. Hindi lang views at likes ang dahilan kung bakit palagi akong nandito. Ikaw rin." Tumigil si Ethan sa pagguhit at marahang isinara kang sketchbook. "Hindi ko gusto maging content, Leah. Pero gusto kitang makilala ng totoo, hindi sa screen." Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa pagkakataong iyon, walang kamera, walang audience. Sila lang at ang dalawang tasa ng kape sa pagitan nila. At doon nagsimula ang bagong timpla ng kanilang kwento. Mas simple pero mas totoo. Sa gitna ng katahimikan, dumating ang kanilang order. Isang latte para kay Ethan at cappuccino para kay Leah. Walang kamera na nakatutok, walang background noise ng vlogging. Para bang ibang mundo ang kafe ngayong araw na iyon. Habang umuusok pa ang tasa, nag-abot si Ethan ng tissue kay Leah. "Baka sakaling may foam ka na naman sa labi." Biro niya, pero may halong lambing. Natawa si Leah, ramdam ang gaan ng loob. "Ikaw talaga, lagi mo akong binabantayan sa foam." Sandali silang natahimik. Si Ethan, nakatingin sa sketchbook na sarado na ngayon. Si Leah naman nakatitig lang sa kanya. At bago niya namalayan, dahan-dahan inilapit ni Leah ang kanyang kamay sa mesa. Hindi agad kumilo si Ethan, pero nang makita niya ang pag-aalinlangan sa mata ni Leah, marahan niyang inilapat ang kanyang kamay sa ibabaw nito. Mainit, tahimik, totoo. "Leah," mahina niyang sambit. Hindi ko alam kung saan to patutungo. Pero sigurado ako, mas gusto ko to,
kaysa sa kahit anong trending clip. Napangiti si Leah at sa unang pagkakataon, walang kahit anong filter o caption, wala ring lens na nakatingin. Just two people choosing each other over the noise of the world. At sa umagan iyon, nagsara ang kabanata hindi sa isang viral moment, kundi sa isang tahimik na hawak kamay na mas matimbang pa kaysa sa libo-libong likes. Kabanata 3, ang huling kabanata, Brewing Feelings. Mabilis lumipas ang mga araw, pero sa bawat chat, call at simpleng kumain ka na ba ay lalong lumalalim ang koneksyon nina Ethan at Leah. Hindi na lang ito tungkol sa kape o sa kafe. Naging parte na sila ng araw-araw ng isa't isa. Minsan kahit parehong pagod, nagla-live pa rin sila sa TikTok, sabay inom ng kape, sabay ngiti at sabay tawanan. At sa bawat comment na pumapasok mula sa viewers, tila wala silang ibang nakikita kundi ang isa't isa. Ngunit habang lumalapit sila, dumarami rin ang tanong, ito ba'y pansamantalang spark lang, dala ng social media at tambay sa kafe? O isa talagang simula ng isang bagay na mas matibay? At sa loob ni Leah, may maliit na kaba dahil alam niyang hindi lahat ng love story sa digital age ay nagtatagal. Habang patuloy ang mga araw, hindi na lang basta simpleng cafe buddy ang tingin nila sa isa't isa. Unti-unti nang nagiging parte ng routine nila ang isa't isa, parang kape sa umaga na hindi pwedeng mawala. Good morning, Leah! Latte ka na naman? Message ni Ethan sa chat, sabay attach ng picture ng bagong latte art na ginawa niya sa kafe. Good morning! At least consistent ako. Sagot ni Leah na may emoji ng coffee at puso. Minsan, kahit busy si Ethan sa pagdi-deliver ng sketches para sa clients, pipilitin niyang maglaan ng oras para lang sagutin si Leah. Kahit simpleng reply lang na inat sa biyahe o wag ka magpuyat. At para kay Leah, sapat na iyon para mapagaan ang araw niya. Ngunit isang gabi, habang naka-video call sila, napansin ni Ethan ang biglang pagtahimik ni Leah. Hey, okay ka lang ba? Tanong niya. Oo, okay lang. Ngiti niya. Pero halatang may laman ang isip. Hindi mo ko maluloko sa ngiti na yan, Leah. Ano meron? Sandaling tumahimik si Leah bago siya napabuntong hininga. Ethan, hindi ka ba natatakot? I mean, baka ito lahat puro pang social media lang? Baka isang araw, mawala lang bigla. Napatigil si Ethan. Totoo, sa mundong mabilis ang lahat. Isang swipe lang, isang click, isang unfollow. Pwedeng mawala ang kahit anong koneksyon. Pero sa loob niya, alam niyan iba si Leah. Alam mo, Leah, sagot niya sa malumanay na boses. Hindi ko alam ang future. Pero ang sigurado ako, hindi kita nakilala dahil lang sa social media. Nakilala kita dahil sa totoong mundo. Yung aroma ng kape, yung tawa mo sa kafe, yung sketchbook ko na muntik mabasa ng cappuccino foam. Lahat yon real. Kaya wag mong isipin na pang screen lang to. Natahimik si Leah at sa kabilang linya, napangiti siya. Hindi niya alam kung anong meron, pero ramdam niya ang sincerity. At doon niya naisip, baka na may mga taong worth the risk. Muling nagkita sina Ethan at Leah sa cafe isang Sabado ng umaga. Hindi na ito basta tambay lang gaya ng dati. Ngayon, may kakaibang anticipation. Parang parehong may gustong sabihin, pero pareho ring natatakot. Pag-upo nila, ngumiti si Ethan. May bago akong inihanda para sa'yo. Ano na naman yan? Sketch na naman? Biro ni Leah, sabay hawak sa tasa niya. Inilabas ni Ethan ang maliit na notebook. Sa loob, may mga doodle ng coffee cups. At sa bawat tasa, may nakasulat na simpleng salita. Smile, hope, trust, you. Natigilan si Leah habang binabalikan ang bawat pahina. Ethan, ginawa mo talaga to? Hindi ako magaling sa salita, Leah. Pero kapag dinodrawing ko, mas ramdam ko. Para bang mas kaya kong ipakita sa'yo kaya sabihin. Tahimik na tumingin si Leah sa kanya. Sa loob ng cafe na puno ng tawanan at ingay ng mga tao, biglang nag-slow down ang mundo para sa kanila. Alam mo ba, Ethan? Mahina niyang sabi. Nung una, akala ko fun lang to. Yung tipong coffee buddy lang, tapos content sa TikTok. Pero ngayon, parang hindi na lang kape yung hinahanap ko. Ngumiti si Ethan. Ramdam ang init ng sinabi niya. Ako rin, Leah.
At kung papipiliin ako sa lahat ng kape sa mundo, tumigil siya sandali. Ikaw pa rin pipiliin ko. Namula si Leah at natayo ko. Corny mo. Pero totoo, sagot ni Ethan sabay tawa. At sa unang pagkakataon, wala silang pakialam kung may makakita man o mag-record ng moment nila. Ang mahalaga, sa gitna ng usik ng kape, unti-unti na nilang tinatanggap ang damdamin na unong paman ay dahan-dahang umuusbong. Pagkatapos ng ilang araw, nagdesisyon si Ethan na ayain si Leah sa isang bagong kafe na tahimik at malayo sa usual nilang tambayan. Walang masyadong tao, walang ingay ng TikTok live, at walang posibleng abala. Para bang sadyang ginawa ang lugar para sa kanila. Habang naghihintay ng order, pinagmamasdan ni Ethan si Leah. Nakasuot siya ng simpleng white top at jeans, walang filter, walang make-up na pang-kamera. At sa paningin niya, pinakamagandang anyo iyon. Leah, pulong niya, alam mo ba kung bakit kita dinala dito? Para saan? Tanong ni Leah, habang naglalaro ng daliri sa tasa ng tubig. Huminga ng malalim si Ethan. Kasi gusto kong makasama ka. Hindi dahil kailangan natin ng content. Hindi dahil kailangan natin ng views. Gusto ko lang yung ikaw at ako. Tahimik, walang ibang dahilan. Napatingin si Leah sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin, kaya natahimik siya. Ramdam ni Ethan ang kabang bumabalot sa kanya, pero nagpatuloy siya. Hindi ko alam kung ano ang meron sa'yo, Leah. Pero mula nung araw na tinulungan mo akong punasan, yung sketchbook ko, hindi na nawala sa isip ko yung ngiti mo. At ngayon, mas lalo lang ako nalulunod. Sandali silang nagkatitigan. Parang may sasabihin si Leah, pero pinigilan niya ang sarili. Hindi dahil ayaw niya, pero dahil natatakot siya. Ethan, mahina niyang sabi. Baka lang kasi mabilis tayong napanay ng moment. Baka bukas, magbago ang lahat. Hinawakan ni Ethan ang kamay niya. Kung sakali mang magbago ang lahat, Leah, ang sigurado ako, hindi magbabago yung choice ko, na ikaw pa rin. Sa mga salitang iyon, tumahimik ang paligid. At sa simpleng hawak kamay, ramdam nilang parehong may namamagitan. Hindi pa opisyal, pero mas malakas kaysa sa kahit anong trending post. Hapon na, at ang araw ay unti-unting lumulubog sa bintana ng kafe. Ang liwanag ay malambot, parang sakto lang para sa isang eksenang hindi nila malilimutan. Tahimik silang umiinom ng kape. Si Via sa kanyang cappuccino, si Ethan sa latte. Pero sa pagitan ng katahimikan, nagsasalita ang bawat titig, bawat ngiti, bawat hawak ng kamay. Ethan, basad ni Leah, kung sakaling totoo lahat ng to, handa ka ba? Kasi ako, natatakot pa rin. Pero kung ikaw? Naputol ang kanyang salita nang biglang tumayo si Ethan. Lumapit sa kanya at mainat na kinuha ang tasa niya. Leah, malumanay niyang sabi, hindi ko hinihingi na mawala lahat ng takot mo. Ang hinihingi ko lang, hayaan mong sabayan kita habang natututo tayo uminom ng kapeng ito. Mapait man, matamis, basta't magkasama. Natigilan si Leah. Ramdam niya ang tibok ng puso niya na halos sumabay sa orasan sa pader. At bago pa niya mapigilan ang sarili, dahan-dahan siyang ngumiti, yung ngiting kanina pa hinihintay ni Ethan. Hindi na sila nagsalita pa. Sa isang tahimik ngunit puno ng kahulugan na sandali, nagtagpo ang kanilang mga labi. Hindi tulad ng mga eksenang ginagaya sa pelikula, kundi isang totoong halik na payak, mahigpit at buo. At sa labas ng kafe, walang nakakaalam kung ano ang nangyari. Walang nag-record, walang nag-upload. Pero para sa kanila, iyon ang pinakatotoong moment sa lahat. Sa huling tasa ng kape ng araw na iyon, natutunan ni Ethan at Leah na sa modernong mundong puno ng scrolls, trends at likes, may mga bagay pa ring hindi kailangang i-post para maging totoo. At yun ay ang pag-ibig na nagsimula, between coffee and you. At iyon ang kwento ni Leah at Ethan. Isang simpleng coffee shop encounter na nauwi sa tunay na koneksyon sa kabila ng social media, likes at trends. Sana ay na-enjoy ninyo ang kanilang journey at naalala natin na minsan ang pinakaimportanteng bagay sa mundo ay yung taong nakaharap sa'yo, hindi yung screen sa harap mo.
Kung may sarili kayong kwento na gusto nyong ibahagi, pwede ninyo itong ipadala sa email namin na nasa description. At kung nagustuhan ninyo ang kwento, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang channel para mas marami pang ganitong kwento ang inyong maranasan. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa muli, sa pagitan ng kape at ng puso, palaging may kwento. Kuya Bok Stories.